to. Kanina pa ako inaabangan itong mga to. Yan. Ako na yung master nila ngayon dahil kanina ko pa sila pinapakain. Ayan, kape bago tayo mag-ride. Pala, meron tayong usapan ngayon about dun sa bagong bike ni Esme. This is the Live Avail Advance 2. Good morning pala sa inyong lahat at ngayon ay magbabike tayo. Dito pa rin sa San Rafael, Bulacan. Dito? Sa loob? Ganda! So route natin for today is same. Hindi ko na ito masyadong kukunan kasi na-bike na natin to before. Yung vibrations, kamusta? Same lang din. Yung handling, magang. Yeah, so tinitingnan ko yung gulong niya kasi ang clearance niya sa hanggang 38mm yung frame. Tinitingnan ko baka abutin ng mga putik. Ito talaga gusto ko lang itong matest itong ano niya, Live Avail Advance, kung ano yung performance. Ayan, pinapanis niya yung off-road. Ito brutal to. Kumbaga sa larangan ng road bike, medyo alinlangan ka dito. Balance ka na ngayon from off-road. Ito na yung road. Ka-video kayo ha. Oh. Ka-video. Hindi pa nabibiyak bike niya. Kaya kailangan pa nagbabike ka din, kailangan mo din ng konting confidence. Kasi kaya naman ng mga bike natin yan. Yan, tamo. Iiwanan na ako niyan. Diyan nagagana yung pagka-road bike niyan, bike na yan. I believe that this is yung road at saka yung gravel. Siya yung gitna nun, yung klaseng ng bike na yan. Sinong hindi babalik dito sa Bulacan? Di ba? Ano, init. If I don't see you anymore. Fucking shit. At ka lang sa ano ha. Malunggay bread. Bilhin natin dun. Okay yan. Diba? Kagi, wag ka tumawid dyan. May kaya na yan eh. Ang bike ni April. Nag-iipon ng dirt. Hindi napansin ko dito. Pero may clearance, mapansin mo. May gap. Kasi hanggang 38mm to eh. Sisip ka sa crank. Yung bike natin isa. Ito, third and tested na to. Oh, gusto mo? Hindi ka bang maging distributor ng ano? Halos yung ganito na maliliit, nakukuha na namin eh. Nung mahal, eh ngayon mura eh. Oo, laki ng sili. Ang laki ng binaba eh. Yung malalaki kunin mo. Sampu lang. Sampo. Baka hindi umanghang ilalagyan. Baka umanghang yung singit ko. Well, dito ko lang ilalagay. Ito hindi. Yan talaga yung dahon lang na yan ng inubo. Itsura niya. Hindi, wag. Kailangan paglalagyan ko yan. Hindi ako prepared. Next time dadalhin ko yung truck dito para... I love it. O, tamo? Tingnan mo. Ang vlog sana natin yung bike mo. Napunta tayo sa sili. Mostly, lagi siya nauuna. Magaang na eh. Magaang bike niya eh. Saka maganda yung group set. Kumbaga hindi ka binibigo, no? Lahat kumakagat. Mas refine kasi ang ano eh, Shimano 105 eh. Sa mga ganito, no, sa road. Samantalang itong GRX more on
sa gravel, off-road. So ano siya, low gear ratio. Ito okay ako dito sa bike. So far hindi pa ako binibigo nito. Pero kung mag-carbon man ako, siya yung deciding factor ko. Yung bike na yan. Yung batalya niya ano yan eh, lifetime warranty. Compared mo dito sa alloy kung frame, 2-year warranty. Bakit ganun ano? Yeah. Boom. Medyo madumi na. Hindi ko alam kung lumakas ka o gumangin bike or what eh. Ha? Kaya nga, kasabay ka na eh. Lalo na siguro kung hindi mo pinalitan yung tire niya, yung 32 mm. How is it so far? Okay siya. Mas easier to navigate. Overall, Mas okay to. yan yung bike ko, yan yung bike niya. So, ito yung gravel bike. Ito yung endurance bike. So, I believe that this is half road, half gravel. Ang original tire na kasama nito is 32 mm. Ito 35. Mas maganda, medyo mas makapal yung gulong. Ito 40C. Ito 35. So, mas ano to, mas stable sa road na mga medyo madulas, ganun. Tapos yan, may clearance pa rin. Since ano nga to, tagang 38 mm. So, ginawa ko lang 35. So, ito tubeless. Parehas yung tubeless. Tapos ito yung handlebar. So, kung titignan mo to at saka doon, mas wide compare mo here. Tapos ito yung handle post, and then ito yung mga spacer, yung ano nung medyo parang pa-aero, no? Ito carbon, of course. Medyo mataba yung body niya. Tingnan mo yung sa akin, Revolt Zero ito. Mas mataba itong isa. Ito yung fork, carbon. Ito kasama na to. Ang ganda ng itsura ng lalagyanan ng water canteen. Ito yung group set, of course. This is the Shimano 105 12 speed. So, may similarity siya sa GRX. Kakaiba lang yan ng gear, but kaya yan ng trail. Base sa kanina, base sa experience, this will do the job. Nga pa pwede rin sa mga light gravels, ganyan. But ito, may similarity to kasi sa gravel. Yung susunod nito yung Ultegra na at saka yung Dura Ace. Yun both, if I'm not mistaken, puro electronic na yun. Ito, mechanical. Kung gusto mo ng mechanical, stick to that. Talagang mas preferred ko yan. Mas kampante ako pagka mechanical for me. Ang sa tingin kong wala dun sa group set ko na isa na GRX, wala siyang clutch para hindi siya ganyan, no? Tumama dito, change lap. Pero kanina, base sa kanina, tinitignan ko hindi eh. Sobrang kaya. Ito yung likod. Yan, ito na nakikita ko na wala sa akin. Ko lang alam para saan yun, bakit may ganito pa. So yan, nag-iipon siya ng dirt. Hydraulic brakes, both Shimano 105. Ito pala yung tire na binili natin. Pana Racer Gravel King SK 700 by 35C. So tubeless, pero nagdadala pa rin ako ng tube. So extra small. Ang ganda ng color nito. Nagbabago-bago yung kulay niyan, depende sa light. Kung nakikita nyo yan, hindi ko alam kung nakikita yan ng camera. Sa akin din nag-iiba yung kulay, kaso lang ang hirap lang makita nyan sa camera. Hindi maganda yung liwanag ngayon. So, parehas maganda eh. Tingnan mo yung Shimano 105. Tingnan nyo yung GRX.
Parang parehas sila maganda. Iba lang sila ng design, but parehas lang eh. Makintab lang to, pero parehas lang yung alam mo yung quality niya. Yun lang masasabi ko for now. At kailangan na nating bumalik para makapag-breakfast na tayo. Mamaya lulutuin ko yung dinamita.